Sa labas ng yungib ng wakas, biglang may narinig na padalos-dalos na yabag. Agad itong gumulantang kay pinuno ng Sangay Fentan. Kumunot din ang noo ni Fang Chen. At lumingon upang tumingin. Natuklasan niyang ang dumating ay si Zhu Jianshen. Hindi niya napansin si Fang Chen na nakatago sa dilim. Nakita niya na malubha ang sugat ni pinuno ng Sangay Fentan. Kaya't hindi niya maiwasang manloko, hahaha. Ang isang mantis ay nanghuli ng sikada, ngunit ang isang oriole ay nasa likuran. Ang ulo ni pinuno ng Sangay Fentan ay akin. Ang pagdala ng ulo pabalik sa sekta ng Qingyun ay magdadala ng hindi mabilang na gantimpala. Gusto mong kunin ang ulo ko, karapat-dapat ka ba? Nagalit ang tingin ni pinuno ng Sangay Fentan. Agad siyang tumalon. At ang kanyang galaw ay hindi mukhang sugatan. Nanginig ang tingin ni Zhu Jianshen. At naglakas loob siyang sabihin, ako isang disipulo ng sekta ng Qingyun. Zhu Jianshen. Matatakot ba ako sa isang sugatang labi ng palasyo ng blood floating? Hinugot niya ang kanyang espada at mabilis na sumugod. At sinimulan nilang maglaban. Sa sandaling naglaban sila, natuklasan ni Zhu Jianshen na minamaliit niya ang lakas ni pinuno ng Sangay Fentan sa sandaling iyon. Kahit nasugatan, malakas pa rin siya. Pagkatapos ng 10 galaw, lalong kinabahan si Zhu Jianshen. Ang kalaban ay napakaraming karanasan. At muntik na siyang mamatay ng maraming beses. Lihim na sinusuri ni Fang Chen ang tanawin, na may bahagyang kagalakan. Bumaba ng husto ang lakas ni pinuno ng Sangay Fentan. Kahit si Zhu Jianshen ay nakikipaglaban sa kanya sa loob ng 10 round. Kung siya ay nasa kanyang buong lakas, hindi niya magagawa ng mas mahusay kaysa kay Liu Ruyan. Nang sandaling iyon, sinunggaban ni pinuno ng Sangay Fentan ang kahinaan ni Zhu Jianshen. At isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang kanang braso. Crack! Agad na nabali ang kanyang braso dahil sa matinding puwersa. Tumalsik siya at bumagsak sa tabi ni Liu Ruyan. Nagpakita si Liu Ruyan ng kagalakan at sinabi, huwag kang matakot, binatang Zhu. Siya ay nasa kanyang huling lakas. Iyon na ang pinakamalakas na puwersa na kaya niyang gamitin. Pagkatapos nito lalo lang siyang hihina. Sa daan, nakita niya si pinuno ng Sangay Fentan na patuloy na nagdugo. At ang kanyang enerhiya at dugo ay bumaba ng higit sa kalahati. Ngayon, ang katawan niya ay pinananatili lamang ng kanyang matinding kalooban. Sa totoo lang hindi na niya kayang lumaban ng husto. Ngunit dumating si pinuno ng Sangay Fentan na may galit na tingin. Na nagpatindig balahibo kay Zhu Jianshen. Wala siyang kahit kaunting pagnanais na lumaban. At tumayo upang tumakas. Ngunit sa sandaling lumingon siya, ibinigay niya ang kanyang likod kay pinuno ng Sangay Fentan. Agresibong nagmura si pinuno ng Sangay Fentan. Namalaya ni Zhu Jianshen ang matinding panganib at nagngalit ang mga ngipin. At gumawa siya ng isang bagay na walang inaasahan. Sumipa siya. Binuhat si Liu Ruyan. At inilagay siya sa pagitan niya at ni pinuno ng Sangay Fentan. Hindi na niya pinansin ang nangyari sa likuran niya. At tumalikod upang tumakas. Ikaw nagawa lang ni Liu Ruyan na sumigaw. At siya ay tinamaan ng nakakatakot na puwersa ni pinuno ng Sangay Fentan. At umungol sa sakit habang gumugulong palabas. Hindi pinansin ni Zhu Jianshen ang kapalaran ni Liu Ruyan. At tumakbo palabas na tila namatay na ang kaluluwa. Nang makarating siya sa labas ng plaza, isang anino sa dilim ang dumaan ng mabilis na parang kidlat. Sinunggaban niya si Liu Ruyan na gumugulong. Shadow Guard no. Isa. Nagulat si Zhu Jianshen. Tumingin din si Fang Chen sa kanya nang may malamig na tingin. Kinabahan si Zhu Jianshen at hindi nagtagal. Agad siyang tumakas ng mabilis. Hindi nagtagal ay narinig ang mabilis na yabag ng kabayo na lumalayo sa labas ng yungib. Isang basura talaga. Ang nagsabi nito ay si pinuno ng Sangay Fentan. Malakas siyang dumura. Ngunit nang tumingin siya kay Fang Chen,
Kahit na puno ng galit ang kanyang mata. Wala siyang kahit kaunting pangmamaliit. Hawak niya ang dugo ang butas sa kanyang dibdib. At nanginig ang kanyang katawan. Halos hindi na siya makatayo. Tulad ng sinabi ni Liu Ruyan, nawalan siya ng kalahati ng kanyang dugo at enerhiya. At sa totoo lang wala na siyang gaanong lakas upang lumaban. Hindi ko akalain na ako ay mabibigo sa kamay ng isang batang hindi pa nagkakabalahibo. Napakasakit. Nanginginig siyang lumapit sa estatwa. At walang lakas na lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang base gamit ang kanyang kamay. Kung kaya kong buksan ang mekanismo dito. Walang sinuman ang makakapatay sa akin. Kahit ang pinuno ng sekta ng Lingyun ay hindi. Lumapit si Fang Chen na may espadang gawa sa kahoy. At agad na sinaksak ang kanyang kanang dibdib. Mahirap na sinubukan ni pinuno ng Sangay Fentan na umiwas. Ngunit wala na siyang lakas. Ang laban niya kay Zhu Jianshen kanina. Ang kanyang huling lakas. Swoosh! Agresibong sinubukan ni pinuno ng Sangay Fentan na gumanti. Ngunit wala na siyang lakas para kahit na itaas ang kanyang kamay. Sa halip tumawa siya ng mapait, mabuti tinatanggap ko ang pagkatalo. Ngunit walang sinuman ang makakakuha ng lihim dito. Walang sinuman sinipa ni Fang Chen ang katawan nito at tumingin sa base ng estatwa. Nakita niya ang isang bilog na butas sa gitna ng base na napapalibutan ng maraming marka. Ito ay iniwan ng maraming pagtatangka ng palasyo ng blood floating na alisin ito. Nag-isip siya saglit at inilabas ang perlas na jade. Inihambing niya ito. At natuklasan na ang perlas na jade ay akma sa bilog na butas. Sinubukan niyang ipasok ang perlas na jade. At agad na umugong ang base ng estatwa. Na nagpahiwatig na may na-activate na mekanismo. Ang buong estatwa kasama ang base ay dahan-dahang umikot. Na nagbubunyag ng isang 3 talampakang lapad na maliit na silong. Sa gitna nito, may nakasaksak na mahiwagang mahabang espada na naglalabas ng lilang liwanag. Ito pala ay isang upgrade na espiritual na armas. Si pinuno ng Sangay Fentan na mayroon pang huling hininga ay tumingin ng malaki at namumula ang mata. At nagbigkas sini. Nagulat din si Fang Chen. Ang kahoy na espada sa kanyang kamay ay isang pinakamababang uri lamang ng magic tool. Ito ay isang natatanging pagkakaroon sa lungsod ng nalulungkot na bangka. Kahit sa sekta ng Qingyun, ang pinakamataas na antas ay marahil ay magic tool. Ngayon isang espiritual na armas. At isang upgrade pa. Hindi niya maiwasang bumilis ang tibok ng puso. Kasunod nito, nakita ni Fang Chen ang 2 kahon na jade na nakahiga sa tabi ng espada. Ang isa ay puno ng likido. At ang isa ay naglalaman ng 2 pulang-pulang mahiwagang pildoras. Bilang isang soul master, hindi agad ito nakilala ni Fang Chen. Samantala lumaki ang mga pupil ni pinuno ng Sangay Fentan. Ang sabi ng chismis ay totoo. Narito ang walang ugat na tubig pang langit na makakapagpapataas ng Foundation Establishment Realm. At meron pa. Meron ding banal na bagay na makakapagpapataas ng espiritual na ugat, ang pildoras ng retreating mortal. Sa pildoras na ito ako ay magiging isang henyo. Isang henyo. Akin ang lahat ng ito, akin ang lahat. Nagpumilit siyang gumapang papunta sa sikretong silid. Ngunit sa kasamaang palad namatay siya sa huli. At bumagsak sa harap ng sikretong silid ng may sama ng loob. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, namumula at malaki, hindi nakapikit. Ang kayamanan na hinabol niya sa buong buhay niya ay nakuha lamang ng isang binata. Paano siya makapikit? Nagniningas ang tingin ni Fang Chen. At handa na siyang lumukso upang kunin ang mga bagay. Ngunit biglang may narinig na ingay mula sa labas ng yungib. Ang City Lord ay dumating. At nagdala ng mga reinforcement. Wala siyang oras upang kunin ang mga bagay na ito. Kaya't mabilis niyang kinuha ang perlas na jade. At agad na umikot ang estatwa upang takpan muli ang sikretong silid. Nang dumating si Ejai Feng kasama ang malalakas na mandirigma, nakita lang nila si Fang Chen na iniwagayway ang kanyang kahoy na espada.
At bumagsak ang pinutol na ulo ni pinuno ng Sanggay Fentan. Lahat ng malalakas na mandirigma ay nagulat. Agad na pinatay si pinuno ng Sanggay Fentan. Sino ba talaga si Shadow Guard no? Isa. Sa gitna ng karamihan, si Zhu Jianshen na kasama ang pangunahing puwersa ay bumalik. Kinain siya ng pagsisisi, napakabilis na tapos ng laban ni Shadow Guard no. Isa. Kitang-kita na ang lakas ni pinuno ng Sanggay Fentan. Ay tulad ng sinabi ni Liu Ruyan. Wala na talagang gaanong natitira. Pinakawalan ko lang ang isang malaking pabor. Kay Shadow Guard no. Isa ng walang kabuluhan. Nakakainis ngunit agad niyang napagtanto. Dahil pinatay ni Shadow Guard no. Isa si pinuno ng Sanggay Fentan. Nangangahulugan ito na nabigo ang misyon na ibinigay niya sa pamilya Liu. Yetithi, bukas ay pupunta ako sa pamilya Liu upang hingin ang ulo. Kung hindi nila ito maibigay, ang buong pamilya Liu ay maghihintay sa bilangguan. Sa panahong iyon ang babaeng iyon na si Liu Ruexu ay magiging sa akin. Laruan ko hehehehe sa labas ng yungib. Sa likod ng isang asul na agila sa langit. Magkatabi sina Chen Zhengdao at Liu Qingxian. Tiningnan nila ang sitwasyon sa ibaba. Napakalaki ng ingay sa lungsod. Kaya't hindi sila makapansin. Ang Shadow Guard no. Isa na ito ay may kakayahan. Hindi pa man Foundation Establishment Realm. Matagumpay niyang pinatay ang isang 2-layer Foundation Establishment Realm Warrior. Sabi ni Chen Zhengdao na may tono ng paghanga. Si Liu Qingxian ay nagpakita rin ng paghanga. Kahit na umasa sa magic tool. At mayroon ding bahagi ng swerte. Mahusay siya sa lahat ng aspeto. Dapat ay isang matandang warrior na nag-ensayo ng maraming taon. Ang kanyang pagganap ay talagang kahanga-hanga. Naisip niya si Zhu Jianshen. At nagpakita ng pagkasuklam. Sa kabilang banda, ang panlabas na disipulo ng ating sekta ng Qingyun ay walang silbi. Sabi ni Chen Zhengdao na may kumunot na noo ang Zhu Jianshen na ito. Tumakas sa oras ng panganib ay sapat na. Ngunit iniwan pa ang kanyang kasama sa kaaway upang mamatay. Ang ganitong uri ng tao ay magiging panganib sa hinaharap. Ikaw na mismo ang bahala sa kanya. Tumango si Liu Qingxian. Naintindihan ko, nagmasid sila sandali. At nang makumpirmang wala nang naiwan na labi ng palasyo ng blood floating sa lugar. Sabi ni Chen Zhengdao, tara na. Patuloy na bantayan. Ang 3 Star Soul Master at ang henyo mula sa Dragon Ascent Dao. Ipinagpatuloy niya ang pagmaneho ng asul na agila upang bumalik. Ngunit biglang kumislap ng mabilis ang jade pendant sa kanyang baywang. At naglabas ng panginginig na tunog pinuno ng pavilion. Emergency communication. Nagbago ang mukha ni Chen Zhengdao kung hindi malaking bagay. Hindi maglalabas ng emergency communication ang pinuno ng pavilion. Agad niyang kinuha ang jade pendant. At pinisil ito ng 2 daliri upang basagin. Ang umiikot na panginginig na tunog ay nag-concentrate sa isang maikling pangungusap pagbaha. Mabilis na sirain. Namutla si Chen Zhengdao pagbaha. Pagkatapos ng 100 taon. Babangon muli ba ang pagbaha? Hindi siya nag-atubili, kailangan kong bumalik agad sa Heavenly Mystery Pavilion. Hindi ko na mababantayan ang Soul Master na iyon. At ikaw? Tiyak na tatawagin ka rin pabalik ng sekta ng Qingyun. Naging seryoso ang tingin ni Liu Qingxian. Ang pagbaha ay isang nakamamatay na kalamidad. Walang puwersa ang makakapaghiwalay sa sarili mula dito. Sinabi niya ng mabilis, Tito Chen, bumalik ka muna. Ako hahanapin ko ang Sham the Great Spiritual Root na iyon. Bumalik na rin siya. Ang henyo mula sa Dragon Ascent Dao ay nawalan na ng pag-asa sa paghihintay. Maaari lang siyang maghanap ng iba ang Sham the Great Spiritual Root na iyon. Nakita na niya ang taong ito minsan. At kung makita niya ulit, tiyak na makikilala niya. Sumagot si Chen Zhengdao, dalhin mo siya pabalik sa lungsod ng nalulungkot na bangka. Siya naman ay lumipad papalayo sa ulap.
Samantala ang malalakas na mandirigma ng lungsod ng nalulungkot na bangka ay bumalik sa lungsod ng nalulungkot na bangka ng may masiglang espiritu. Nang gabing iyon, inihayag ng City Lord Ye Jiafeng na ang lahat ng sanggay ng palasyo ng blood floating ay nalipol at nag-organisa ng isang malaking piging. Kahit ang matatandang opisyal na lumabas mula sa kanilang pagretiro upang salubungin si Lu Zeng ang Sham the Great Spiritual Root, ay hindi maiwasang lumabas muli at personal na dumalo sa piging. Ang kanilang layunin ay syempre hindi ang kumain at uminom, kundi ang malaman kung sino ang binatang ito, na mag-isa lamang na pumatay kay pinuno ng Sangay Fentan. Sa upuan ng henyo nagising si Liu Ruyan. Nakita niya si Shadow Guard No. Isa sa tabi niya, na sinasalubong ng paggalang na tuos mula sa lahat ng malalakas na mandirigma ng lungsod. At nakaramdam siya ng bahagyang pagkalito. Magkaiba kami ng edad. Bakit napakalaki ng agwat sa pagitan namin? Akala niya na kapag nakapasok na siya sa Foundation Establishment Realm, makikipagkompetensya na siya sa kanya. Ngunit sa huli nasagip siya muli, bago siya mawalan ng malay dahil sa suntok ni pinuno ng Sangay Fentan. Nakita niya ang papasok na anino ni Shadow Guard No. Isa. Kung hindi siya agad kumilos, malamang na bumagsak siya sa hagdanan at namatay. Habang tinitingnan ang maskara sa harap niya, labis niyang gustong malaman kung anong mukha ang nasa likod ng maskara na ito. Kailan pa nagkaroon ang lungsod ng nalulungkot na bangka ng isang henyo na kailangan kong hangaan? Sa kasamaang palad wala ng pagkakataong malaman. Dahil ang orihinal na layunin ng pagtatatag ng Shadow Guard Team ay ang lipulin ang labi ng palasyo ng blood floating. Ngayong nalinis na ang mga labi, ang Shadow Guard Team ay kusang bubuwagin pagkatapos ng piging. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak at sinabi, magkikita pa ba tayo? Ngumisi si Fang Chen. Hindi ba't araw-araw tayong nagkikita? Kapalaran siguro, sabi niya ng kalmado. Lalong nalungkot si Liu Ruyan. Kinuha niya ang baso at sinabi, sana ay magkaroon pa tayo ng pagkakataong magkasama. Cheers, ininom ni Fang Chen ang lahat. Ang Shadow Guard Team ay tahimik na binuwag pagkatapos ng piging tulad ng inaasahan. Pinayagan sila ni King Sui na panatilihin ang kanilang mga maskara bilang alaala, dahil ang maskara na ito ay sa kanila. Ang kaluwalhatian ng mga batang henyo ng lungsod ng nalulungkot na bangka. Sa gabi sinadya ni Fang Chen na bagalan ang kanyang paglakad. At naghintay hanggang si Liu Ruyan ay makabalik sa Liu Manor bago niya tanggalin ang kanyang maskara sa isang eskinita. At bumalik sa mansyon na tila walang nangyari. Hindi niya inaasahan na gising pa pala si Liu Ruyan. At nag-ensayo ng espada sa gitnang patyo na may kalasingan. Mukhang naglalabas siya ng kanyang damdamin. Nang makita niya si Fang Chen na bumalik agad siyang naging malamig, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nagpasalumba ba si Fang Chen? Bakit mo ako pinapakialaman? Hindi nagsalita si Liu Ruyan. At sumipa siya ng isang labis na espada mula sa lupa at itinapon kay Fang Chen. Samahan mo ako sa pag-ensayo ng espada. Kinuha ni Fang Chen ang espada at napailing. Sino ang gustong sumama sa iyo sa pag-ensayo ng espada? Tumalikod siya at umalis. Ngunit hindi pinansin ni Liu Ruyan kung sumasang-ayon siya o hindi. At sinaksak siya ng kanyang espada. Naiinis at natawa si Fang Chen. Hindi niya alam kung bakit siya nagalit ngayong gabi. Dati imposibleng samahan niya siya sa pag-ensayo ng espada. Nang makita niyang sinaksak siya ng espada, agad na gumawa si Fang Chen ng isang nag-iisang bituin na nagtuturo sa langit. At sinipa ang espada mula sa kamay niya. Natigilan si Liu Ruyan. Ang galaw na ito ay napakapamilyar kay Shadow Guard No. Isa. Gustong sampalin ni Fang Chen ang sarili niya. Nakalimutan niyang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Buti na lang marami siyang nainom na alak si Liu Ruyan sa piging. At halatang lasing. Kaya't hindi siya masyadong malinaw ang pag-iisip. Mali siguro ako.
Paano mo magagawa ang sining ng espada ni Shadow Guard, no? Isa. Napakagaling niya. At ikaw ay tumigil si Liu Ruyan. Sa pagsasalita, ibinaba niya ang espada ng walang gana. Sige na, tama na. Hindi na ako mag-end sa'yo habang pinapanood siyang umalis. Ngumisi si Fang Chen. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Isinagawa niya ang 7 Stars Sword Art ng 3 beses ng walang patid. Eleganteng ang kanyang galaw. At ang kanyang sword key ay parang bahaghari. Pagbalik sa kanyang silid, inihagis ni Fang Chen ang ulo ni pinuno ng Sanggay Fentan sa ilalim ng kama. At siya naman ay kumuha ng isang bote ng pildoras ng retreating mortal. Oras na para pumasok sa Foundation Establishment Realm. Medyo excited si Fang Chen. Mula nang sumibol ang buto, pinangarap niyang makapasok sa Foundation Establishment Realm. Sa Foundation Establishment Realm lamang, siya makakapunta sa Void Valley upang pumitas ng iba't ibang mahiwagang prutas. Sa pagkasabik, agad niyang nilunok ang pildoras ng retreating mortal. Ang malakas at matinding lakas ng gamot ay umalpas na parang baha sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding sakit sa pamamaga sa kanyang katawan. Ang pagpasok sa Foundation Establishment Realm ay masakit pala. Pawis ang kanyang noo. At agad na tumulo ang malalaking butil ng pawis. Ngunit naisip niya ang mga benepisyo pagkatapos ng Foundation Establishment Realm. Kaya't pinigilan niya ang matinding sakit. Ang malakas na lakas ng gamot ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Nang mamutla siya at basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, may lumitaw na bukal sa kanyang dantian. Ito ang spiritual pool, ang simbolo ng Foundation Establishment Realm. Ang lahat ng spiritual energy na dating nakaimbak sa kanyang meridians ay naging likido at nagtipon sa spiritual pool. At sa ngayon ang spiritual energy ay 2 beses na mas mataas kaysa noong siya ay nasa Shamphalayer Key Refining. Kung makakatagpo siya muli ng isang master tulad ni pinuno ng Sanggay Fentan, hindi niya masasabing mananalo siya. Ngunit hindi na siya mahihirapan ng ganito. Lalong lumakas ang kumpiyansa ni Fang Chen. Kasunod nito, sabik siyang gumamit ng isang kakayahan na taglay lamang ng mga Foundation Establishment Realm Warrior, ang panloob na paningin. Habang pumipikit ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumagos ang kanyang kamalayan sa kanyang balat at laman papunta sa kanyang mga panloob na organ. At sa loob ng kanyang mga panloob na organ, nakita niya ang isang espasyo na kasing itim ng tinta. Isang bukal ang bumubulwak ng tubig, na siyang spiritual pool ng Foundation Establishment Realm. Sa tabi ng bukal ay isang matandang puno na tumusok sa langit. Tuwid na tumusok sa ulap, tuwang-tuwa siyang lumapit sa matandang puno. At tiningnan ang isang prutas na puno na malapit sa lupa. At ang nakasil na mataas na antas ng Heaven Rank Cultivation Technique, ang Dragon Seeking Scripture, hindi niya maiwasang matuyuan ang lalamunan. Sinubukan niyang lumukso. At sa pagkakataong ito hindi na tulad ng dati, na may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya. Lumukso siya ng magaan. At agad na nahawakan ang prutas. Hinihila niya ito ng malakas at kinuha. Sa wakas nakuha ko na. Tuwang-tuwa si Fang Chen. Ang mataas na antas ng Heaven Rank Cultivation Technique na ito. Gaano kabilis ang pag-ensayo nito? Hindi niya maiwasang isipin. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng malakas na huni ng hangin mula sa itaas. Mukhang may bumagsak na bagay. Tumingala siya. At nakita niya na ang isa pang prutas na halos kapareho ng taas ay bumagsak din. Nang hilahin niya ang sanga kanina, agad niya itong sinalo. Medyo natigilan. Pagkakuha ng isa may kasama pang isa. Tiningnan niya ng maigi. At lumaki ang kanyang mga pupil. Mataas na antas ng Heaven Rank Palm Technique, Ghost Dragon Palm. Isang Heaven Rank Cultivation Technique ay sapat na. At ngayon isa pang Palm Technique. Ang sekta ng King Yun ay marahil ay walang anumang Heaven Rank Cultivation Technique. Bumilis ang tibok ng puso ni Fang Chen.
Hindi niya maiwasang tumingala muli. At sinubukang umakyat upang pumitas pa ng maraming prutas. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, naramdaman niya muli ang puwersa na pumipigil sa kanya. Kinakailangan ang core formation realm upang magpatuloy sa pagpitas. May narinig na paalala. Labis na nang hinayang si Fang Chen. Hindi niya maiwasang tingnan ang pinakamalapit na prutas. Hindi niya pinansin ang ibang bagay. Ngunit nang makita niya ito, hindi na niya maiwasang tanggalin ang tingin. Mababang antas ng Earth Rank Soul Technique Soul Severing 3 Lives. Ito pala ay isang Soul Secret Technique. At Earth Rank pa na pabuntong hininga si Fang Chen. Walang duda na ang Soul Technique ay ang pinakamahiwaga. At ang pinakamabisa upang saktan ang kalaban ng hindi inaasahan. Madalas itong makapatay ng walang bakas. Mayroon siyang kakaibang lakas ng kaluluwa. Kung mag-ensayo pa siya ng Soul Secret Technique. Hindi ba't sa pag-iisip pa lang? Natuyo na ang lalamunan ni Fang Chen. Sa kasamaang palad kailangan niyang makamit ang Core Formation Realm upang makuha ito. Maaari lang niyang ikinalulungkot na ibalik ang kanyang tingin. At tumingin sa dalawang prutas sa kanyang palad. Paano ko makukuha ang cultivation technique na nakasil sa loob? Kainin. Sinubukan niyang kagatin. At agad na nagkaroon ng impormasyon tungkol sa cultivation technique sa kanyang isip. Kinagat niya ulit at nagkaroon pa ng kaunti. Fang Chen, hindi ba ito ay isang paraan para hindi masayang ang pagkain? Nang matapos siyang kumain ng dalawang prutas, bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Tiningnan niya. At wala ng prutas sa kanyang palad. Ngunit sa kanyang isip mayroon na siyang dalawang kumpleto. Dragon Seeking Scripture, hayaan mong subukan ko. Kung ano ang kaibahan ng mataas na antas ng Heaven Rank Cultivation Technique. Sabi niya na may pagkasabik. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig na mabilis na katok sa pinto mula sa labas Xiao Chen. Dumating na si Zhu Jianshen. Nagmulat ng mata si Fang Chen. At kailangan niyang isantabi muna ang pag-iisip ng pag-ensayo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Liu Ruexue na may dalang balutan sa kanyang yakap. At walang pasabi ay isinubo ito sa yakap ni Fang Chen. Mabilis kang umalis. Huwag kang madamay sa aming pamilya, Liu. O naramdaman niya ang bigat ng balutan. At ang mga nakalabas na malalaking silver notes. Medyo gumaan ang loob ni Fang Chen. Hindi lang ito si Liu Ruexue. Kundi ang ibig sabihin din ni Liu Zengyan. Ibinigay nila sa kanya ang lahat ng mahahalagang bagay ng pamilya Liu. At pinatakas siya agad. Dahil hindi pa siya opisyal na naging manugang ng pamilya Liu. Hindi siya hahabulin ng sekta ng King Yun. Bakit ako aalis? Ngumiti ng mahina si Fang Chen. Sakto. Gusto kong ayusin ang isang bagay sa binatang Zhu na ito. Naglabas ng malamig na kislap ang kanyang mata. Kung hindi niya sinasadyang pinatay si pinuno ng Sangay Fentan, ano kaya ang magiging kapalaran ng pamilya Liu? Ano kaya ang magiging kapalaran ni Liu Ruexue? Ang ganitong uri ng tao ay dapat turuan ng leksyon, hindi pinansin ang pagpigil ni Liu Ruexue. Kinuha niya ang balutan sa ilalim ng kama at lumabas sa malaking bulwagan. Sa sandaling iyon, wala na ang mga miyembro ng pamilya Liu sa bulwagan. Tanging si Liu Zengyan lang ang nakatayo. Handang harapin ang apoy ng pagkalipol ng mag-isa. Si Zhu Jianshen naman kasama ang kanyang mga tauhan. Ay galit na pumasok Liu Zengyan. Mabilis pala tumakas ang mga tao sa pamilya Liu ninyo. Walang ekspresyon ang mukha ni Liu Zengyan. Na may saloobin na tila tinatanggap na ang lahat. Kaninang umaga pa niya pinatakas ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu. At handa na siyang harapin si Zhu Jianshen ng mag-isa. Inaabuso mo ang kapangyarihan ng sekta ng King Yun. At balang araw ay darating ang iyong kaparusahan. Sabi ni Liu Zengyan ng malamig. Ngumiti nang may mali siya si Zhu Jianshen, kaparusahan. Ang tanda mo na naniniwala ka pa rin sa mga ganyang pambatang salita. Ang mga walang kakayahang basura lang ang ganyan mag-aliw sa sarili. Kinuyom ni Liu Zengyan ang kanyang kamao.
Gusto niyang sumagot. Ngunit totoo nga iyon. Sa mundong ito walang ganyang kaparusahan. Ang tanging mayroon ay ang mabuting tao ay namamatay ng maaga, ang masamang tao ay nabubuhay ng 1,000 taon. Kinuha ni Zhu Jianshen ang isang upuan at umupo. Habang nag-cross-leg at sinabi bukod pa rito. Ako si Zhu ay sumusunod sa utos ng sekta ng Qingyun. Walang sinuman ang makakapagsabi na mali ako. Ngayon ay oras na para isagawa ko ang aking tungkulin. Nasaan ang ulo ni pinuno ng Sangay Fentan? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Liu Zengyan. Walang ulo si pinuno ng Sangay Fentan. Paano ito kukunin ng pamilya Liu? Kung sabihin na siya ay sugatan, siya ay nasa kanyang rurok na estado. At imposibleng talunin ng pamilya Liu si pinuno ng Sangay Fentan. Tumawa si Zhu Jianshen kung gayon. Si binatang Zhu ay kailangan lang gawin ang trabaho ng propesyonal. Hindi natapos ng pamilya Liu ang misyon na ibinigay ng sekta ng Qingyun sa takdang panahon. Ang parusa ay ang kumpiskahin ang ari-arian at ipataw ang kaparusahan. Halika, isil ang pamilya Liu. Hush! Agad na sumugod ang kanyang mga tauhan. Na parang mga lobo sa iba't ibang bahagi ng Liu Manor. Na may masiglang mukha. Ang ganitong uri ng trabaho na may pakinabang ay hindi madalas nangyayari. Nagbukas ang bibig ni Liu Zengyan ngunit hindi siya pumigil. Sa huli dinala na ng mga miyembro ng pamilya ang lahat ng mahahalagang bagay. Kaya't wala na siyang pakialam. Nagpakita ng mapang-asar ng ngiti si Zhu Jianshen sa kanyang mukha. At ngumiti ng mapait, hindi ba't iniisip mo na? Ang mga miyembro ng pamilya Liu ay tumakas na dala ang mga bagay. Kaya't wala ka ng pakialam. Agad na naramdaman ni Liu Zengyan ang isang masamang pakiramdam. Mapang-asar na pumalakpak si Zhu Jianshen. Dalhin sila dito para makita ng pinuno ng pamilya Liu. Mula sa labas ng pinto may dumating na isa pang grupo ng mga tauhan. Nakatali ang bawat isa sa kanila, may mga sugat sa mukha at basang-basa ng dugo. Mayroon ding si Wang Yingfeng. At maraming miyembro ng pamilya Liu. Maliban kay Liu Ruyan, lahat sila ay naroroon. Nagulat si Liu Zengyan, bakit hindi kayo tumakas? Tumawa si Zhu Jianshen takas. Matagal ko nang nilatagan ng lambat ang labas ng Liu Manor ninyo. Maliban kay Liu Ruyan, walang sinuman sa pamilya Liu ang makakatakas. Ngunit hindi nagtagal ay hindi na makatawa si Zhu Jianshen. Namutla ang kanyang mukha. Nasaan si Fang Chen? Nasaan si Liu Ruexu? Ang dalawang ito. Ang dahilan kung bakit niya pinagsisikapan na kalabanin ang pamilya Liu. Ang isa ay ang taong gusto niyang patayin. At ang isa ay ang babaeng gusto niyang paglaruan. Ngunit wala sila. Bigla may narinig na sunod-sunod na sigaw ng sakit. Kasunod nito, isang anino ang tumalsik mula sa likod bahay na may dugo sa bibig. At bumagsak ng malakas sa harap ni Zhu Jianshen. Tumingala siya at nakita na si Fang Chen pala. Hawak ang kamay ni Liu Ruexu. Nadahan-dahang lumapit. Zhu Jianshen, hinahanap mo ba ako? Kinuha ni Fang Chen ang isang piraso ng papel na may bahagyang pagmamaliit na nakangiti. Sabi nga, nagkita ang magkaaway, lalong nag-alab ang galit. Ngumiti ng malamig si Zhu Jianshen, mabuti may tapang ka. Dahil hindi ka umalis, susuklian ko ang iyong pagnanais. Halika, dakpin siya kung lalaban. Patayin siya ng walang awa. Gusto niyang mamatay si Fang Chen. Walang ekspresyon si Fang Chen habang sumusulat sa papel. Bakit mo ako dinakip? Nakita ni Zhu Jianshen na matigas pa rin ang ulo ni Fang Chen sa gitna ng panganib. At tumawa, bakit? Nakuha mo ba ang ulo ni pinuno ng Sangay Fentan? Kung hindi mo nakuha, ikaw ay sumuway. Sa utos ng sekta ng Qingyun kaya't dinakip kita. Si Liu Zengyan ay nag-aalala, hayaan mo akong umalis. Bakit hindi siya umalis? Ngunit nang makita niya ang lahat ng miyembro ng pamilya na dinakip, napabuntong hininga siya ng may pagkabigo. Kahit umalis si Fang Chen, mahuhuli pa rin siya. Ang kapalaran ng pamilya Liu ay matagal nang nakatakda. Ngunit sa sandaling naramdaman ni Liu Zengyan at lahat ng miyembro ng pamilya Liu ang matinding pagkabigo.
Dahan-dahang binitawan ni Fang Chen ang balutan sa kanyang kamay. At inihagis ito sa harap ni Zhu Jianshen. Mayroon siyang isang piraso ng papel na nakabuklat sa kanyang kamay. Binatang Zhu, tingnan mo ito. Natigilan si Zhu Jianshen. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Fang Chen. Tinitigan niya ang balutan na may kaunting bahid ng dugo. At hindi niya maiwasang tumawa. Hindi mo naman siguro sinasabing nasa loob ang ulo ni pinuno ng Shanghai Fentan, hindi ba? Hahaha, ang ulo ni pinuno ng Shanghai Fentan. Nakita niya ng personal na pinutol ito ni Shadow Guard, no? Isa. Maliban kung si Fang Chen ay si Shadow Guard, no? Isa. Kung hindi, saan niya nakuha ang ulo? Walang pakialam na umupo si Fang Chen. Kumuha ng tasa ng tsaa. At walang ekspresyon. Ang ibig niyang sabihin, hindi mo ba titingnan ang sarili mo? Ngumisi si Zhu Jianshen. At tumawa ng malakas. Sige. Kung hindi ka maniniwala hanggang sa puntong ito, pagsisihan mo ito. Halika, halika, halika. Kunin ang ulo at ipakita sa akin. Tingnan natin kung anong ulo ang ihahandog ni Binatang Fang. Hindi naman siguro putik lang ang gawa, hindi ba? Hahaha, hindi maiwasang tumawa ng malakas ang kanyang mga tagasunod. Agad na lumapit ang isang tagasunod at binuksan ang balutan. Ngunit nagulat siyang sinabi, Batang Master, ulo nga. Tumawa pa rin si Zhu Jianshen, hindi masama. Ginamit mo ang isang tunay na ulo. Ngunit sa tingin mo ba ay makakatakas ka sa ganoong paraan? Ikinalulungkot ko. Nakipaglaban ako kay pinuno ng Shanghai Fentan. Nakikilala ko ang kanyang mukha. Sa pagkarinig nito, nalungkot ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu. Akala rin nila na sinubukan ni Fang Chen na dayain. At takpan ang nangyari ngayon. Ngunit hindi nila inaasahan na si Zhu Jianshen ay napakagaling. Na nakipaglaban na siya mismo kay pinuno ng Shanghai Fentan. Tapos na ang lahat. Hindi lamang sila nabigo na dayain, kundi kailangan pa nilang pasanin ang krimen na dayain ang sekta ng Qingyun. Mas lalo lang lalala ang kasalanan. Tuwang-tuwa si Zhu Jianshen. At hinawakan niya ang buhok ng ulo. Inangat ito at sinabi ng mapang-asar, hayaan mong tingnan ko. Kung ito ba ang ulo ni pinuno ng Shanghai Fentan? Kung hindi, kayo ay may dagdag na kasalanan. Ngunit nang huminto ang gumagalaw na ulo. At nakita ni Zhu Jianshen ang mukha. Ang galit at brutal na mukha. Ang mga mata na bukas at hindi nakapikit sa kamatayan. Nagulat si Zhu Jianshen hanggang sa mawalan siya ng kaluluwa. Agad na lumitaw sa kanyang isip ang paghaharap nila. Kung saan ang kalaban ay tila gusto siyang kainin. Sumigaw siya sa takot. At binitawan ang ulo sa kanyang kamay. Ang biglaang kilos ay nagpatigagal sa mga miyembro ng pamilya Liu at maging sa mga tauhan ni Zhu Jianshen. Ano ang nangyari sa kanya, hindi pa ba siya nakakakita ng ulo? Nagulat siya ng ganito. Kalmado na humigop ng tsaa si Fang Chen. At sumulat ng may mapang-asar ng ngiti. Mukhang nakilala mo na Binatang Zhu. Takot pa rin si Zhu Jianshen. Hindi siya makapaniwala na muli niyang tiningnan ang ulo. Ngunit kahit anong tingin niya, agad niyang makumpirma na ito ang ulo ni pinuno ng Shanghai Fentan. Nakita niya ang mga salita ni Fang Chen. At sinabi niya ng may galit na mukha, imposible. Personal kong nakita na ang ulo ay pinutol ni Shadow Guard, no? Isa. Bakit nasa kamay mo? Nagulat din ang lahat. Ang ulo na ito ay totoo. Ngunit kung pinatay ito ni Shadow Guard, no? Isa. Bakit napunta ang ulo kay Fang Chen? Ngumiti si Fang Chen. At sinabi ng may lamig, hindi mo na kailangang malaman. Ang misyon mo sa pamilya Liu ay ang makuha lang ang ulo ni pinuno ng Shanghai Fentan. Paano ito nakuha ay hindi mo na kailangan malaman. Sa pagkarinig nito, nagulat ang mga miyembro ng pamilya Liu at tuwang-tuwa si Liu Zhengyan. Tama, kailangan lang isubmit. Kaya nga ang sekta ng Qingyun noon ay ganoon din sa pagbibigay ng misyon. Hindi alintana ang proseso, tanging ang resulta lamang ang mahalaga.
Kahit na inimbitahan namin si Shadow Guard, no? Isa. Wala kang karapatang magtanong. Bitawan mo na ang mga miyembro ng pamilya ko. Mag-ingat ka kung hindi isusumbong kita sa sekta ng King Yun. Agad na kinabahan ang mga tauhan ni Zhu Jianshen at binitawan ang mga miyembro ng pamilya Liu. At hindi na sila naglakas loob na manggulo pa. Totoo nga ganoon ang nangyayari noon. May ilang misyon na napakahirap. At ang pamilya na nabigyan ng misyon ay kailangang gumastos ng malaki upang mag-imbita ng mga eksperto upang tumulong. Hindi kailanman nagpakita ng pagtutol ang sekta ng King Yun tungkol dito. Na tila ito ay pinapayagan na. Ngunit hindi matanggap ni Zhu Jianshen. Sa paulit-ulit na pagsubok, hindi niya pa rin masaktan ang maliit na pamilya Liu. Sino ang nagsabi sa inyong bitawan sila? Itinaas ni Zhu Jianshen ang kanyang kamay at sumampal, na nagpatalsik sa isang tauhan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. At masama ang tingin niya kay Fang Chen. Wala akong pakialam sa mga patakaran ng sekta ng King Yun. Ang mga patakaran ko si Zhu Jianshen ang patakaran. Kailangan ko na mismo ang pamilya Liu ang kumuha ng ulo. Hindi ko tatanggapin ang kinuha ng iba. Halika dakpin ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu. Sino ang lalaban? Patayin ng walang awa. Nagalit at nagulat ang mga miyembro ng pamilya Liu. Sumigaw si Liu Zhengyan, Zhu Jianshen, sumusobra ka na. Hindi niya inaasahan na si Zhu Jianshen ay napakakalakas loob. Na hindi niya napinansin ang mga patakaran ng sekta ng King Yun. Sinipa ni Zhu Jianshen ang upuan sa ilalim niya. At galit na sumigaw, sumusobra ako, ano ngayon? Narito sa lungsod ng nalulungkot na bangka. Ako si Zhu Jianshen ang masusunod. Kahit ang hari ng langit ay walang magagawa. Agad na sumugod siya. At malakas na sinampal si Liu Zhengyan. Nagalit si Liu Zhengyan. At hindi na niya pinigilan ang sarili. Lumaban siya at nakipaglaban. Ngunit si Zhu Jianshen ay disipulo ng sekta ng King Yun. At si Liu Zhengyan ay mayroon pang lumang sugat. Sa loob lamang ng 3 round, tinamaan si Liu Zhengyan ng isang palad at tumalsik. Sumuka siya ng dugo at hindi na tumigil. Si Zhu Jianshen ay tumayo ng may galit at matinding intensyon na pumatay. Mayroon pa bang gustong lumaban? Lumabas ang mga miyembro ng pamilya Liu ay natigilan. Kahit ang pinakamalakas na si Liu Zhengyan ay nasugatan. Paano pa kaya sila? Wala nang pagdududa ang mga tauhan. Sumugod sila na parang mga lobo sa pamilya Liu. Bigla isang tauhan na sumugod kay Liu Ruexu ay tumalsik palabas na may tunog ng balibaling buto. Sumisigaw sa sakit. Lumingon si Zhu Jianshen at nakita na si Fang Chen pala ang kumilos. Hindi siya nagalit, bagkus ay ngumiti. At nagpakita ng matinding kasuklaman sa kanyang mata. Napakagaling hayagang sumuway sa utos ng sekta ng King Yun. Ngayon ako si Zhu Jianshen ay ipapatupad ang panuntunan ng sekta. At igagawad ang kamatayan. Gusto niyang pumatay si Fang Chen. Sa ganitong paraan, mas madali niyang mapapatay si Fang Chen ang mailehitimong dahilan. Ibinaba ni Fang Chen ang tasa ng tsaa. Tumayo. At kalmado siyang tiningnan. Sinusulat niya ang isang piraso ng papel. Sa iyo, Zhu Jianshen, isang basura. Kailan pa naglakas loob ang isang basura na tulad mo na questionin? Ako isang disipulo ng sekta ng King Yun. Mabuti ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang aking lakas, si Zhu Jianshen. Ang kanyang kamao ay lumipad na may matinding hangin. At malakas na sinuntok. Napakabilis ng tibok ng puso ni Liu Zhengyan. Sumigaw siya, Xiao Chen, takbo. Namutla din ang mukha ni Liu Ruexu. Sumigaw siya, huwag kang magpakabayani. Umiwas ka agad. Ang isang atake mula sa isang Foundation Establishment Real Master ay hindi kayang harapin ni Fang Chen. Mumisi si Zhu Jianshen huli na para tumakas. Sinong nagsabi sa iyo na hindi mo alam ang iyong lugar? At kinalaban ako, si Zhu Jianshen, mamatay ka. Walang galos na nakatayo si Fang Chen.
Hanggang sa sumuntok si Zhu Jianshen ng 3 talampakan sa kanyang dibdib. Saka lang itinaas ni Fang Chen ang kanyang palad. At dahan-dahang inabot ito. At sinunggaban ang kanyang kamao. Lihim nang umisi si Zhu Jianshen, wala talaga siyang karanasan. Ang ganitong uri ng suntok ay nangahas na saluhin ng palad. Mababali ang kanyang mga daliri. Nagngisi siya. At biglang nagpakawala ng puwersa. Upang iparanas kay Fang Chen ang sakit ng nabaling daliri. Ngunit sa susunod na sandali nawala ang kanyang ngiti. Isang espiritual na enerhiya na mas dalisay kaysa sa kanya. Ang lumabas mula sa palad ni Fang Chen. At pumasok sa kanyang 5 daliri. Sa paghawak niya ng 5 daliri, mahigpit na kinurot nito ang kanyang kamao na parang bakal. Hindi na siya makapagpakawala ng kahit kaunting puwersa. Kasabay nito, tiningnan ni Fang Chen siya ng diretsyo, na may malamig na tingin na nagpapakita ng bahagyang pagmamaliit. Ang ibig niyang sabihin, nagulat ka ba? Sinubukan ni Zhu Jianshen na hilahin pabalik ang kanyang kamao. Ngunit nagulat siyang napansin na siya isang Foundation Establishment Realm Warrior. Ay basta na lang hinawakan ang kanyang kamao ni Fang Chen. Ano ang nangyayari sa iyo? Medyo natataranta na siya. Ngayon lang niya naalala na mayroon pa siyang isang kamao na magagamit. At iwinagayway niya ito kay Fang Chen, ngunit huli na ang lahat. Nagpakawala ng puwersa si Fang Chen sa kanyang braso at hinila. Na nagpatumba kay Zhu Jianshen pasulong. Pagkatapos malakas siyang sumipa. At tumama sa kanyang tiyan. Ouch! Sumakit si Zhu Jianshen at yumuko na parang hipon. Sumusuka ng laway, galit na galit siya. Siya isang disipulo ng sekta ng King Yun. Ay basta na lang binugbog ng isang dating basura. Tama na, sumigaw siya ng galit. At nagpakawala ng matinding spiritual energy ng Foundation Establishment Realm Breaking Star Palm. Talaga gumagamit siya ng cultivation technique. At isang mid-grade earth rank cultivation technique pa. Kalmado pa rin si Fang Chen. At mayroon pa siyang oras na sumulat ng isang piraso ng papel walang silbi sa galit. Habang sinasabi ito, gumamit siya ng isang movement technique. At sa bilis na hindi niya inaasahan, sinampal niya ang mukha nito. Hindi makapaniwala si Zhu Jianshen siya na gumamit ng movement technique. Sa kanyang pinakamalakas na estado ay nasampal pa rin. Ang sakit na kumalat sa kanyang pisngi ay nagpasigla sa kanyang pagmamataas. At nagpatalon sa kanya sa galit, papatayin kita. Ang tugon sa kanya ay isa pang malakas na sampal. Galit na galit si Zhu Jianshen hanggang sa sumabog ang kanyang baga. Dapat kang mamatay ngayon din. Ngayon din. Isa pa ring sampal. Ano man ang gawin ni Zhu Jianshen, o gaano niya man ipagmalaki ang kanyang lakas, ang resulta ay basta na lang sampalin siya. Pak! Sumigaw si Fang Chen, makikipaglaban ako sa iyo. Papatayin kita, papatayin ko ang buong pamilya Liu. Lahat ng miyembro ng pamilya Liu ay tulala. Nakatunga nga silang nakatingin sa harap nila, na may napakakakaibang tanawin. Ang mga tauhan ng kalaban ay tila nakakita ng multo. At nakatayo doon, hindi na naglakas loob na dakpin pa ang mga tao sa pamilya Liu. Sa kanilang mga mata, ang mapagmataas na si Zhu Jianshen, isang disipulo ng sekta ng King Yun, na may Foundation Establishment Realm Cultivation, ay sinampal ni Fang Chen ng paunti-unti. Mula sa malaking bulwagan hanggang sa labas ng malaking bulwagan. Ano man ang paglaban ni Zhu Jianshen, siya ay walang awa na sinasampal. Sa huli, ang magkabilang pisngi niya ay puno ng dugo at sugat. At umagos ang dugo sa ilong niya. Ang buong mukha niya ay nawala sa kanyang pwesto. Napagtanto ni Zhu Jianshen sa wakas na hindi niya kayang talunin si Fang Chen. Mumitngit siya ng ngipin at tumakas na may galit na tingin. Bago lumabas ng malaking pinto, tinitigan niya si Fang Chen, mabuti Fang Chen. Maghintay ka. Isa sa atin ang dapat mamatay. Maghintay ka sa galit ng pamilya Zhu. Nagpakita ng malamig na kislap ang mata ni Fang Chen. At tumalon siya para habulin. Pagkalabas niya ng Liu Manor,
Wala na siyang pakialam at buong lakas na ginamit ang movement technique. Hindi nagtagal sa isang liblib na kalye. Nahabol niya si Zhu Jianshen na puno ng galit. Patuloy na bumubulong si Zhu Jianshen sa kanyang bibig. Papatayin ko ang taong ito. Papatayin ko siya. Mula pagkabata. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong insulto. Ngunit sa sandaling iyon may narinig siyang malinaw na boses mula sa likod niya. Hindi mo na yata magagawa iyon. Nahabol na si Fang Chen. Kalmado siyang nagsalita. Lumingon si Zhu Jianshen at nakita na si Fang Chen pala. Agad siyang nakaramdam ng mali. At nagulat siyang sinabi hindi ka pipi. Walang ekspresyon si Fang Chen habang hinugot ang kahoy na espada. At itutok ito sa kanya. Kung isa sa atin ang dapat mamatay. Kung gayon mamatay ka. Nang makita niya ang kahoy na espadang ito. Agad na namutla ang mukha ni Zhu Jianshen. Hindi ba't ito ang espada ni Shadow Guard no? Isa. Bakit nasa iyo? Biglang may isang nakakatakot na ideya. Ang lumitaw sa kanyang isip. Kinabahan siya. At nanginginig ang kanyang mga labi, ikaw ba si Shadow Guard no? Isa. Ngunit paano ito mangyayari? Ang isa ay ang dating basura na kilala ng lahat. At ang isa ay ang henyo ng lungsod ng nalulungkot na bangka. Na kayang pumatay ng isang 2-layer foundation establishment realm warrior. Sa 9th-layer key refining. Magkaiba ang dalawa. Paano sila magiging iisang tao? Sabi ni Fang Chen ng kalmado. Kongratulasyon, tama ka. Dahan-dahan niyang inilabas ang maskara at isinuot ito sa kanyang mukha. Ang numero na kumakatawan sa pagiging walang kapantay. Ang isa ay nagpatindig balahibo kay Zhu Jianshen. Ikaw nga ba si Shadow Guard no? Isa. Impossible ito. Hindi niya matanggap na ang basura na hindi niya kailanman pinansin. Ay si Shadow Guard no? Isa na malayo sa kanyang kakayahan. Unti-unting lumamig ang boses ni Fang Chen. Mula nang una mong ninais si Liu Ruexu. Dapat ka nang mamatay. Ngunit hindi ka natuto. Paulit-ulit mong hinahamon ang aking limitasyon. Ngayon wala nang sinuman ang makakapagligtas sa iyo. Agad siyang lumukso. At walang pag-aalinlangan na inilabas ang kanyang sining ng espada. Natigilan si Zhu Jianshen. Personal niyang nasaksihan ang takot ni Shadow Guard no? Isa. Alam niya kung gaano siya kalakas. Natatakot siyang tumakas. Sa kasamaang palad walang silbi. Sa halip na buksan ang kanyang likod. At puno ng butas ang kanyang depensa. At sa pagkakataong ito hindi na siya swerte. Na makahanap pa ng ibang idadahilan isinaksak ni Fang Chen ang kanyang espada. Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na ibon ang bumaba. At nakatayo rito ang isang babaeng nakasuot ng lilang damit. Mahaba ang kanyang katawan. At ang kanyang mukha ay elegante at napakaganda. Mahigpit niyang sinabi, itigil mo ang iyong espada. Nang makita niya siya tuwang-tuwa si Zhu Jianshen. Tila isang nalulunod na tao na nakahanap ng tagapagligtas. Ate Senior Liu, tulungan mo ako. Ang taong ito ay nagre-rebelde. Lumaki din ang mga pupil ni Fang Chen. Hindi ba't siya si Liu Qingxian na nakatagpo niya noon? Sa City Lord's Manor. Mayroon pa siyang iniwang projection sa Dragon Ascent Dao. Siya pala ay miyembro rin ng sekta ng King Yun. Gusto ba niyang protektahan si Zhu Jianshen? Sa pag-iisip nito, hindi lamang siya hindi tumigil. Bagkus ay pinabilis pa ang pag-atake. Galit na sumigaw si Liu Qingxian. Sumusobra ka na. Tumigil ka agad. Ang intensyon ni Fang Chen na pumatay ay lalong lumakas at wala na siyang pag-aalinlangan. Agad niyang ginamit ang 7 Stars Northward Technique. At isang malamig na kislap ng espada. Ang tumusok sa dibdib ni Zhu Jianshen mula sa itaas. Na tumago sa kanyang puso. Tumakbo pa si Zhu Jianshen ng ilang hakbang dahil sa momentum.
At sa pagkasira ng kanyang puso, dahan-dahang nawalan siya ng lakas. At bumagsak sa lupa. Malakas siyang humihinga, na parang isda na nawalan ng tubig. Ayaw niyang tanggapin ang nangyari. Ate Senior Liu, tulungan mo ako. Lumipad si Liu Qingxian at agad na sumuri. Natuklasan niyang ang saksak na ito ay eksaktong tumusok sa kanyang puso. Kaya't alam niyang wala na siyang pag-asa. Nagpakita siya ng malamig na tingin kay Fang Chen. Napakalakas ng iyong loob. Nangahas kang patayin ang isang disipulo ng sekta ng Qingyun nang walang pahintulot. Si Liu Qingxian ay nagpakawala ng matinding spiritual energy. Dapat mamatay si Zhu Jianshen. Ngunit dapat siyang mamatay sa ilalim ng panuntunan ng sekta ng Qingyun. Hindi pinatay ng basta-basta ng isang tagalabas. Ang dalawang sitwasyon ay magkaiba. Walang takot si Fang Chen. At sinabi niya ng malamig dapat lang siyang mamatay. Nililinis ko lang ang kalat para sa sekta ng Qingyun. Naging malamig ang tingin ni Liu Qingxian. Hindi mo na kailangan makialam. Ako na mismo ang bahala sa kanya. Umasa ka lang sa iyong edad. At mas maraming dekada ka nang nag-ensayo, aya't mas may kakayahan ka. Nangahas kang patayin ang miyembro ng sekta ng Qingyun. Dahil pinatay mo si pinuno ng Sangay Fentan, may nagawa kang pabor. Kaya't pinapatawad kita sa pagkakataong ito. Kapag nangyari ulit, papatayin kita ng walang pag-aalinlangan. Matanda sino? Nanay ko, nagpasalumbaba si Fang Chen. Sumagot siya, ikaw ang matanda. Matandang babae. Natigilan si Liu Qingxian, ikaw ay kakaiba. Ilang dekada ka na ngunit tinawag mo akong matandang babae na nasa 20 lang. Kakaiba. Nang sandaling iyon, dumating si Liu Ruyan na humihingal. Ate Senior Liu. At Senior Liu, ano? Zhu Jianshen 8 Senior, pinatay mo na siya. Si Liu Qingxian pala ang tinawag ni Liu Ruyan. Sinabi niya ang nangyari sa pamilya Liu. At agad na nagalit si Liu Qingxian. At dumating agad upang patayin si Zhu Jianshen ang bukol na iyon. Ikinagala ni Liu Qingxian ang kanyang bibig. Tumingala si Liu Ruyan. At tuwang-tuwa siyang sinabi, Shadow Guard no. Isa, tumakbo siya papalapit. Na may nagniningning na mga mata. Hindi niya maiwasang ipakilala ang sarili, ako ito. Shadow Guard no. Dalawa ako, si Liu Ruyan, Ginoo, ikaw. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong tunay na pangalan? Ano? Nagpakita ng pagtataka si Liu Qingxian. Tinatawag mo siyang Ginoo. Nagulat si Liu Ruyan. Magkapareho sila ng edad. Mali ba ang tawagin siyang Ginoo? Ano magkapareho ng edad? Nagulat si Liu Qingxian nang tumingin kay Fang Chen. Hindi ba't siya ay isang matandang lalaki na nasa ilang dekada na ang edad? Sumakit ang noo ni Fang Chen. Aling 18 taong gulang na binata. Ang kayang tanggapin na tawagin siyang matandang lalaki. Ikaw ang matandang lalaki. Matandang babae. Napagtanto ni Liu Ruyan na nagkamali si Liu Qingxian. At nagpaliwanag, Ate Senior Liu. Kami sa Shadow Guard Team ay pinili mula sa mga batang henyo ng lungsod ng nalulungkot na bangka. Ang pinakamatanda ay hindi higit sa 18. Napabuntong hininga si Liu Qingxian. At hindi makapaniwala na tiningnan si Fang Chen. 18 taong gulang siyam, Flair Key Refining. Pinatay ang isang 2-layer foundation establishment realm warrior ng mag-isa. Malayo pa sa kanyang nagawa noon. Siya at si Chen Zhengdao ay parehong otomatikong nag-akala na si Shadow Guard no. Isa ay napakagaling. Dahil sa maraming taon ng pag-ensayo at karanasan. 18 taong gulang pa lang siya. Teka, biglang nagising si Liu Qingxian. At ang kanyang mga mata ay nagniningas, hindi ba't kanina lang. Ikaw ang tumalo sa akin sa Dragon Ascent Dao. At sa mga projection ni Chen Zhengdao at Yun Chanzhou. Kalmado si Fang Chen. Ano ngayon? Mabilis na tumibok ang puso ni Liu Qingxian. Siya ang henyo ng Dragon Ascent Dao. Tuwang-tuwa siyang sinabi, naghanap ako ng napakatagal.
Ngunit sa wakas ay natagpuan din kita ang tagal kitang hinanap. Habang nakikita siyang minsan ay nagulat minsan ay tumatawa ng malakas. At nagsasabi ng mga kakaibang bagay. Medyo kinabahan si Fang Chen. Tiningnan niya si Zhu Jianshen. At nang makumpirma na patay na agad siyang umalis. Teka, huwag ka munang umalis. Agad na hinabol ni Liu Qingxian. Sa paghabol niya, lalong hindi mapakali si Fang Chen. Agad niyang ginamit ang Lone Red Shadow sa sukdulan. At tumalon sa mga bubong ng mabilis. Pagkatapos ng ilang saglit hindi na siya makita. At nawala siya. Hinabol ni Liu Qingxian sandali ngunit hindi niya nahabol. At nagulat siya ano ang nangyayari. Sa aking cultivation hindi ko siya mahabol. Nakamaster ba siya ng movement technique? Ang movement technique ay napakahirap intindihin. Sa sekta ng Qingyun kakaunti lang ang matagumpay na nakapagmaster nito. Hindi ba't nangangahulugan ito na siya ay may pambihirang talino? Nagtataka si Liu Ruyan na lumapit. At nagtanong Ate Senior Liu bakit mo siya hinahabol? Sabi ni Liu Qingxian ako at si Deputy Pavilion Master Chen ay naghihintay sa kanya na lumabas ng halos kalahating buwan na. Ang taong ito ay may kakayahang direktang umakyat sa Heavenly Mystery Pavilion. Ang kanyang kinabukasan ay hindi magiging mas mababa kaysa sa aking ama. Ano tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang bibig? At ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Alam niyang may pambihirang talento si Shadow Guard no. Isa. Ngunit nang marinig niya ito mula kay Liu Qingxian. Saka lang niya naintindihan kung gaano ito kahanga-hanga. Ang anak na babae ng pinuno ng sekta ng Qingyun. At ang Deputy Pavilion Master ng Heavenly Mystery Pavilion ay personal na naghintay sa kanya na lumabas. Sa loob ng kalahating buwan. Isang paghanga ang hindi maiwasang umusbong sa kanyang puso. Kailangan kong alamin kung sino talaga si Shadow Guard no. Isa. Ang mga mata ni Liu Qingxian ay nagniningas ang ganitong uri ng henyo. Kailangan niyang makuha. Nagulat din si Liu Ruyan. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Shadow Guard no. Isa. Report Ate Senior magkasama tayong maghanap. Hindi nagtagal sa mansyon ng pamilya Zhu na puno ng pagdadalamhati. Umiiyak si Zhang Yuxu nang umiiyak anak ko. Anak ko napakasakit ng iyong pagkamatay. Sa tabi niya may nakaupong estranghero na binata. Binatang Zhu ang magbibigay ka ba ng katarungan sa anak ko? Nagpakita si Zhang Yuxu ng pakiusap. Ikaw ay isang inner disciple ng sekta ng Qingyun. Wala nang iba pa ang makapagbibigay sa amin ng katarungan hindi ba? Kanina lang, dinala ng mga opisyal ng City Lords Manor ang bangkay ni Zhu Jianshen. At ipinarating din ang mensahe ng City Lord dapat lang mamatay si Zhu Jianshen. Dito na magtatapos ang bagay na ito. Ngunit namatay ang kanyang anak ng walang dahilan. Kaya't hindi pumayag si Zhang Yuxu. Sakto ang inner disciple na laging nagpoprotekta kay Zhu Jianshen si Zhong Qizhen ay dumating upang kumuha ng Fire Spirit Pearl. Si Zhong Qizhen ay nag-aalala at sinuri ang bangkay ni Zhu Jianshen. Nagpakita siya ng bahagyang pagkaseryoso. Napakagaling ng sining ng espada ng taong ito. Mabilis tumpak at nakamamatay sa isang saksak. Mukhang nagalit si nakababatang kapatid na Zhu sa isang malakas na karakter. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sulat sa loob ng damit ni Zhu Jianshen. Kahit na malabo. Pagkatapos ng maingat na pagbabasa nabasa pa rin niya huwag mong galitin si Fang Chen. Sino si Fang Chen? Tanong ni Zhong Qizhen. Agad na tumingin si Zhang Yuxu. At nagpakita ng pagtataka Fang Chen. Ang manugang ng pamilya Liu. Isang basura bakit sinulat ng anak ko? Na huwag siyang galitin. Hindi niya inakala na si Fang Chen ang pumatay sa kanyang anak. Nagpakita ng malamig na kislap ang mata ni Zhong Qizhen sinuman siya. Dahil iniwan ng aking nakababatang kapatid ang kanyang pangalan bago mamatay. Hindi siya makakataka sa kamatayan ng aking nakababatang kapatid. Sakto pupunta ako sa pamilya Liu. Upang ihanda ang pagdating ng aking guro sa pamilya Liu.
Aarestuhin ko at interogahin si Fang Chen. Tungkol sa huwag mong galitin si Fang Chen. Ipinagwalang bahala ito ni Zhong Qizhen. Siya ay isang inner disciple ng sekta ng Qingyun. Si Zhu Jianshen ay isang outer disciple lamang. Kung mayroon siyang taong hindi magalaw, kayang galawin ni Zhong Qizhen. Hindi alam na tinitignan siya ni Zhong Qizhen si Fang Chen. Ay nalutas ang malaking problema ng pamilya Liu. At bumalik sa kanyang silid na tila walang nangyari. Sabik niyang ginamit ang Dragon Seeking Scripture. Sa sandaling sinimulan niya ang cultivation technique na ito. Natuklasan niya ang bahagi nito. Ang bilis ng pagsipsip ng spiritual energy ay 5 beses na mas mabilis kaysa dati. Ang spiritual energy sa buong Liu Manor ay dumating na parang tsunami na nagpapataas ng spiritual energy sa spiritual pool. Ngunit sa foundation establishment realm, mas mahirap ang pagtaas ng cultivation. Sa ilalim ng napakalakas na cultivation technique. Pagkatapos ng isang buong araw na pag-ensayo, tumaas lang siya ng kaunti. Sa ganitong bilis, mahirap pa ring makapasok sa 2-layer foundation establishment realm sa loob ng isang buwan. Naisip niya ang Dragon Ascent Dao. Sabi nila na kung mahusay ang performance magkakaroon ng gantimpala. Huling beses ay huminto siya sa 11 GE floor. Kung magtagumpay siya ngayon, magkakaroon ba ng gantimpala? Sa pag-asa, pumunta siya muli sa Dragon Ascent Dao. Isinuot niya ang maskara ng Shadow Guard no. 1. At agad na sinimulan ang hamon. 1 D floor, 2 D floor. 3 GE floor, 8 D floor. 9 GE floor. 1-0 DE floor nang matalo niya si Yun Tianzhao sa 1-0 DE floor. Relax ang kanyang mukha. Noong nakaraang beses ay daan-daang round sila naglaban. Ngayon ay 2 o 3 galaw lang ang kinailangan upang manalo. Seryoso siyang pumasok sa 11 GE floor. Ang pinuno ay isang gwapong binata na may magandang tindig. Sabi niya ng maganda nangong Liu Yun. 1-layer foundation establishment realm. Please advise, agad silang naglaban. Naramdaman ni Fang Chen ang matinding presyon. Parehong nasa foundation establishment realm. Gumagamit pa rin siya ng mid-grade earth rank sword technique. Ngunit pagkatapos ng ilang galaw pareho lang sila. Ang kalaban ay napakaraming karanasan sa labanan. Hindi siya nahuhuli sa kanya, ang kanyang mga galaw ay matatag. At walang anumang butas. Ang cultivation technique na iniensayo niya ay mas malakas pa kaysa kay Fang Chen. Ilang beses na muntik nang matalo si Fang Chen. Buti na lang sa tulong ng kanyang movement technique. Patuloy silang naglaban. Sa wakas sa 200 round, nakita niya ang kahinaan ni Nangong Liu Yun. At isang saksak ang tumalo sa kanya. Pawis na pawis si Fang Chen. At pagod na pagod. Ano ang nangyayari? Ang lakas ng projection sa 11 GE floor ay dumami ng ilang beses. Naramdaman niya na ang taong ito ay mas mahirap kalabanin kaysa kay pinuno ng Shanghai Fentan na nasa 2-layer foundation establishment realm. Ngunit ang paghihirap ay sulit. Nang mawala ang projection, may lumitaw na puting tableta sa pinaglabanan. Ito pala ay isang low-grade foundation establishment pill. Tuwang-tuwa si Fang Chen. Ito ay natatanging pagmamay-ari ng sekta ng Qingyun. Isang pildoras na makakapagpapataas ng cultivation ng mga foundation establishment realm warrior. Wala ito sa labas. Agad niya itong nilunok. At nag-ensayo. Sa paglunok ng pildoras, isang malakas na lakas ng gamot ang nagbago sa napakagandang spiritual energy at pumasok sa spiritual pool. Ang spiritual energy ay tumaas ng napakabilis. Nang mawala ang epekto ng gamot, tumaas ang kanyang cultivation ng buong isang antas. Hindi maiwasang mamangha si Fang Chen, isang low-grade foundation establishment pill ay 1-0 beses na mas malakas kaysa sa isang buong buwang pag-ensayo ko. Kung ito ay isang top-grade foundation establishment pill,
Isang pildoras ay katumbas ng 100 araw ng pag-ensayo. Tiningnan niya ang 12 GE floor. At agad na umalis, napakahirap na ang 11 GE floor. Paano pa kaya ang 12 GE floor? Pagdating sa ibaba, nag-isip siya sandali. At bumulong. Maghahanda ako ng ilang high-grade refining liquid at cultivation technique para kay Liu Ruexu. Umalis siya. Dumating sina Liu Qingxian at Liu Ruyan sa lugar. Naramdaman ni Liu Qingxian na nawala ang kanyang projection. Kaya't mabilis siyang dumating. Habang tinitingnan ni Liu Ruyan ang papalayong anino ni Shadow Guard No. 1. Nang hinayang siyang sinabi, Bobo. Ngunit ang mga mata ni Liu Qingxian ay nagniningas. Malinaw niyang narinig na sinabi ni Shadow Guard No. 1. Na maghahanda siya ng key refining liquid at cultivation technique para kay Liu Ruexu. Anong uri ng relasyon ang handang tumulong kay Liu Ruexu? Malinaw na ang sagot. Ang problema ay sino si Liu Ruexu. Natigilan si Liu Ruyan. Si Liu Ruexu ay ang aking ate. Nagulat si Liu Qingxian, ang ate mo. Mayroon ba siyang kasamang binata? Nagtataka si Liu Ruyan. Hindi niya maintindihan kung bakit niya ito biglang tinanong. Ngunit sinabi niya ang totoo, si ate ay kagalang-galang at malinis. Wala siyang kasamang binata. Tanging ang kanyang fiance na si Fang Chen. Fang Chen, nagniningas ang tingin ni Liu Qingxian. Sa tingin mo ba ay si Fang Chen si Shadow Guard No. 1. Hasya Shadow Guard No. 1. Umiling si Liu Ruyan. Mariin niyang sinabi, imposible. Kung siya ay si Shadow Guard No. 1. Ako na ang pinuno ng Heavenly Mystery Pavilion. Kaya't isinalaysay niya ang iba't ibang karanasan ni Fang Chen. Mula sa kanyang pananaw. Pagkatapos makinig, nagulat si Liu Qingxian, ganoon ba siya kaordinaryo? Kung gayon, hindi nga siya si Shadow Guard No. 1. Gayon pa man. Ang mabilis na pagtaas ng cultivation ng iyong ate si Liu Ruexu ay naiintindihan na. Si Shadow Guard No. 1 ang lihim na tumutulong sa kanya. Sa pagkarinig nito, naging komplikado ang damdamin ni Liu Ruyan. Komplikado dahil si Shadow Guard No. 1 ay napakalakas sa kanyang ate, na nagdulot ng kaunting selos sa kanya. Komplikado din dahil hindi pala ganoon kaloyal ang kanyang ate. At palihim na nakikipag-ugnayan ng malalim kay Shadow Guard No. 1. Medyo naawa siya kay Fang Chen. Nag-isip sandali si Liu Qingxian, dalhin mo ako sa Liu Manor ninyo. Patawagin mo si Fang Chen at ang ate mo. Direkta ko silang tatanungin, baka makahanap tayo ng pahiwatig tungkol kay Shadow Guard No. 1. Ngunit sa sandaling iyon, umugong din ang jade pendant sa kanyang baywang. Pagkatapos basagin, nagtipon ito sa isang pangungusap, may utos ang sekta. Mabilis na bumalik, medyo sumama ang mukha ni Liu Qingxian. Bakit ngayon pa? Hindi na kailangang sabihin ito ay tungkol sa pagbaha. Malapit na sana niyang mahabol si Shadow Guard No. 1. Ngunit ang pagbaha ay napakalaking bagay. Kaya't kailangan niyang umalis, bigla siyang nakaisip ng paraan. Bakit hindi? Kung nalang yayain si Liu Ruexu sa sekta ng Qingyun. Si Shadow Guard No. 1 ay napakapaboritista kay Liu Ruexu. Tiyak na maghahanap din siya ng paraan upang makapunta sa sekta ng Qingyun, hindi ba? Sa pag-iisip nito, lalong naging posible ang paraan. Kaya't nagtanong siya, Liu Ruyan, sino ang darating? Upang dalhin ka pabalik sa sekta, si Elderly ba? Hindi alam ni Liu Ruyan kung bakit niya ito biglang tinanong. At may pagmamataas na sinabi si Elderly nga. Darating siya sa loob ng ilang araw. Tumango si Liu Qingxian at ngumiti ng mahiwaga. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang lumilipad na ibon. At umakyat sa langit, samantala bumalik si Fang Chen sa Liu Manor. Nakita niya si Liu Ruexu na masigasig na naglilinis ng sahig. Ang mga katulong sa mansyon ay abala rin sa paglilinis.
Ang mga sulok na dati ay hindi pinapansin ay malinis na ngayon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Fang Chen ng mahina. Tuwang-tuwa si Liu Ruexu, ang elder ng sekta ng Qingyun na nagtalaga sa aking nakababatang kapatid, ay darating sa bahay natin. Makakapasok na ang aking nakababatang kapatid sa sekta ng Qingyun. Naantig si Fang Chen. Matapos maranasan ang hirap ng pagtaas ng Foundation Establishment Realm Cultivation, napagtanto niya na ang lungsod ng nalulungkot na bangka ay hindi makakapagbigay ng mga mapagkukunan upang umakyat pa sa Foundation Establishment Realm. Kailangan niyang pumunta sa sekta ng Qingyun upang magkaroon ng mas malaking pag-unlad. Hindi ko alam kung ang aking Foundation Establishment Realm Cultivation ay matutulungan din ni Elder Li. Ngunit paano kung iwanan ko si Liu Ruexu? Ruexu, lumapit ka. Lihim niyang inilabas ang ilang bote ng top-grade key refining liquid. At ang dragon-seeking scripture na punit ang pabalat. Sa mga araw na ito, huwag kang gumawa ng kahit ano. Gamitin mo ang oras sa pag-ensayo. Subukan mo rin. Kung makakapasok ka sa sekta ng Qingyun kasama si Elder Li. Napailing si Liu Ruexu. Mas pinahahalagahan ng sekta ng Qingyun ang talento kaysa sa kasalukuyang cultivation level ako. Na may 2 grade spiritual root, paano ko mapapansin ni Elder Li? Ngunit nakita niya ang sinserong mukha ni Fang Chen. At ayaw niyang saktan ang kanyang mabuting kalooban. Kaya't tinanggap niya at sinabi kung gayon mag-ensayo ako ngayon. Habang nakikita niyang masunurin siyang nag-ensayo. Ayaw din ni Fang Chen na maging maluwag sa sarili. Naalala niya ang kayamanan sa ilalim ng bato sa Floating Cloud Cave. Kaya't naghanda siya ng kaunting tuyong pagkain at nag-iisa siyang pumunta sa bundok. Makalipas ang kalahating araw, matagumpay na binuksan ni Fang Chen ang mekanismo. At nakita muli ang kayamanan doon, isang espada. 2 kahon ng jade ang espada at ang 2 pildoras ng retreating mortal. Pansamantala niyang isinantabi ang espada. At kinuha ang kahon ng jade na naglalaman ng walang ugat na tubig panglangit. Maingat niyang tinikman ang isang patak. Agad isang napakalakas na spiritual energy. Ang mabilis na pumasok sa spiritual pool. Na nagpapataas ng kanyang cultivation ng kaunti. Nagulat si Fang Chen. Ang isang patak ay katumbas ng isang gabing pag-ensayo. Nagpakita siya ng pag-asa at agad na ginamit ang dragon-seeking scripture kasama ang walang ugat na tubig panglangit at umupo ng nakakrus ang mga binti. Makalipas ang 3 araw. Wala nang isang patak ng walang ugat na tubig panglangit sa kahon ng jade. At si Fang Chen ay matagumpay na nakapasok sa 3 Ardlayer Foundation Establishment Realm. Napakagaling na bagay. Direkta siyang nakapasok ng 2 antas. Tuwang-tuwa si Fang Chen. Ngunit sa teorya, ang walang ugat na tubig panglangit ay makakapagpapataas lamang ng 1 antas. Ang dahilan kung bakit niya nagawang makakuha ng 1 pang antas ay dahil sa kanyang mahiwagang spiritual root. At ang dragon-seeking scripture ay gumanap ng papel. Sinipsip nila ng buo ang lahat ng spiritual energy sa walang ugat na tubig panglangit. Nang walang nasasayang ni kaunting bahagi. Dahil dito nagawa niyang lampasan ang limitasyon. At makapasok sa 1 pang antas. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Isang hindi pa nararanasan na matinding pakiramdam ang bumalot sa kanya. Kasunod nito, tiningnan niya ang pildoras ng retreating mortal. At nag-isip, sapat na ang aking spiritual root. Ibibigay ko ito kay Ruexu para subukan. Tingnan natin kung makakapagpataas ito ng kanyang spiritual root. Sa huli, tiningnan niya ang a-grade spiritual weapon na espada. At hinawakan ito. Agad isang matinding bigat ang dumating. Namuntik nang makapagpabitaw sa kanya ng espada ang bigat nito. Nagulat si Fang Chen. Kung hindi siya nakapasok sa 3 Ardlayer Foundation Establishment Realm, marahil ay hindi niya ito kayang hawakan. Ano kaya ang kakaibang tampok ng espadang ito? Hawak ang espada. Iwinagayway ni Fang Chen ang isang sword flourish sa estatwa sa harap niya. Dahil sa bigat,
Ang pag-ensayo nito ay mukhang napakabagal. Mukhang wala namang kakaiba. Mas maganda pa ang kahoy na espada na may kidlat, hindi ba? Medyo nadismaya si Fang Chen. Ang kahoy na espada ay may epekto na makakapagtulak sa kalaban. At napakagaan din. Itong tinatawag na a great spiritual weapon ay napakabigat at walang anumang kakaibang tampok. Sa sandaling iyon, biglang may isang anino na dumating sa harap niya. Tumingala siya at nakaramdam siya ng matinding pawis. Ang higanting estatwa ay sa hindi malamang dahilan na bali at malakas na bumagsak sa kanya. Agad niyang ginamit ang movement technique at mabilis na tumalon papalayo. Boom! Rumble! Tinamaan siya ng malalaking piraso ng bato sa likod na masakit. Lumingon siya at nakita na ang estatwa ay bumagsak na. At ang ulo nito ay basag na basag. Napakadelikado, pawis na pawis si Fang Chen. Ano ang nangyayari? Bakit biglang bumagsak ang estatwa? Tiningnan niya ng maigi at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Sa nabaling bahagi ng estatwa, may ilang komplikadong hiwa. Nakasingkinis ng salamin. Tila gupitin ang tofu. At ang kurbada ng mga hiwa ay kaparehong-kapareho ng kanyang sword flourish. Impossible. Tiningnan ni Fang Chen ang kumikinang na espada sa kanyang kamay. At hindi makapaniwala. Gumawa lang siya ng isang sword flourish sa hangin. At ngayon ay tumalon siya sa estatwa. At hawak ang espada, malakas niyang inihampas sa estatwa sa ilalim niya. Pak! Pak! Agad na narinig ang matinis na tunog ng pagkabali. Agad na nabali ang estatwa sa dalawang bahagi. Napabuntong hininga si Fang Chen. At nagulat na tiningnan ang espada. Ang kakayahan nito ay ang magpakawala ng sword ki sa malayo. At ito ay malakas na sword ki na madaling makahiwa ng bato. Agad siyang tuwang-tuwa sa espadang ito sa kanyang kamay. At sa 7-star sword art, ang lakas ng pinsala ay talagang napakalakas. Ang tanging depekto ay napakabigat ng espadang ito. Mahirap gamitin. Kailangan niya ng napakalakas na katawan upang ganap na makontrol ito. Kailangan ba akong mag-ensayo ng katawan? Nagpakita ng bahagyang pag-aalinlangan si Fang Chen. Sinabi minsan ng aking ama na ang landas ng martial arts, ang body technique ang pinakamahirap na landas. Dahil ang mga kailangang mapagkukunan ay mas marami kaysa sa cultivation technique. Ang pagpapataas ng body technique sa lungsod ng nalulungkot na bangka ay napakahirap. Kailangan niyang pumunta sa sekta ng King Yun. Pagkatapos kinumpirma niya na maayos na nakabalot ang 2 pildoras ng retreating mortal. At ang espada ay binabalutan ng tela upang hindi lumabas ang lilang liwanag at makapukaw ng atensyon. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig na matanda at mahinang sigaw mula sa labas ng yungib. May tao ba, may tao ba dito? Tulungan ninyo ako, pakiusap, tulungan ninyo ako. Yitse, sa ganitong liblib na bundok. At ang dating pugad ng palasyo ng blood floating. Bakit may humihingi ng tulong? Agad siyang gumamit ng movement technique. At nagtago sa anino ng bato. Hindi nagtagal, isang matanda na may gusot na buhok at puno ng dugo ang katawan ang pumasok ng natataranta. Tiningnan niya ang paligid at nakita na walang tao. Kaya't napabuntong hininga siya. Akala niya na ang ingay sa yungib ay may namatay. Makalipas ang ilang sandali, may isa pang figura na pumasok, isang lalaki na napakalaki. Parang tore ng bakal. Ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay may kakaibang. Sa bawat hakbang niya umuugong ang lupa. Parang isang gumagalaw na maliit na burol. Hindi ka makakatakas, hindi ba? Mumisi ang malaking lalaki na may nakakatakot na ngiti. Ginamit namin ang Iron Blood True Scripture ng aming Gen clan. Kahit tumakbo ka pa sa teritoryo ng sekta ng King Yun, mamamatay ka pa rin. Dahil sa kinakailangan ng oras sa paggawa ng video. Ang mga gusto ng maagang pagpapatuloy ng Xuan Ning Tiandi.
ay maaaring mag-download ng Kidian Reading API. At pagkatapos ay hanapin ang Xuanling Tiandi. Tandaan, huwag magkamali ng spelling o maglagay ng maling salita. Dahil ang blogger ay gumagamit ng pangalan para sa anti-piracy. Kaya't ang unang lalabas ay iyon.